Nagka-landslide sa boundary ng Silang at Tagaytay sa Cavite at natabunan ng isang construction barracks doon. Isang trabahador ang patay, isang nailigtas at dalawa pa ang nawawala. Live mula sa Tagaytay, may unang balita si James Agustin. James! Igan, good morning. Inabot na pasado hating gabi kaninang search and rescue operations sa mga otoridad doon sa ground zero kung saan matatagpuan yung barracks ng mga construction worker na natabunan ng gumuhong pader at lupa. Kinailangan muna pansamantalang itigil yan, Igan, dahil doon sa malakas na buhos ng ulan. Kasama namin sa trabaho yan. Ayan. Balot pa ng putik ang isang lalaking construction worker na mailigtas siya ng mga rescuer mula sa barracks na natabunan ng pader at lupa sa barangay Iruhin West sa Tagaytay City kahapon ng umaga. Ang biktima dahan-dahang isinakay sa isang spine board. Isinugod siya sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Nagsisigaw yung mga rescuer, nagtatanong kung meron bang nakarinig sa amin at kung nakarinig ka ay sumigaw ka. Luckily yung isa po ay nakapagsigaw na nandun siya sa area. So yun, doon nakafocus yung kandak po ng search and rescue. Walang sinayang na oras sa mga rescuer para hanapin ng 3 pang biktima. Hapon na matagpuan ang bangkay ng isang lalaki. Nakita namin yung isa na nasa bandang gitna po nung area na nandun yung barracks. Bago naman po yung ginawa yun, meron pong Coast Guard na K9 unit na nagawa po ng pag-check doon sa area kasama po yung K9 nila na aso. Tama po, yung nakita namin ng isa ay doon po talaga nakita yung tumigil yung aso. Ayon sa mga otoridad, ang barracks sa mga biktima ay nakatayo sa isang private property sa Tagaytay City. Ang bumigay namang pader at gumuhong lupa ay mula sa isa pang private property, pero bayan ng Silang na nakakasakop. Initially po, ang nangyari ay nagkaroon po ng collapse ng structure, yung wall na retaining wall, nag-collapse, kaya po yung lupa doon sa taas ay gumuho po papunta doon sa site ng meron pong barracks, yung worker naman po sa kabilang property. Yung buong area na yung kahabaan po na sinasabi nila from the kitchen hanggang doon sa mga kwarto-kwarto nila ay talaga pong natabunan ng putik. Kahit gabi na nagpatuloy ang search and rescue operations para sa 2 pang nawawala. Mano-mano ang pagpapala sa mga putik. Dahil sa malakas na buhos ng ulan na pagpasyahan ng mga rescuer na itigil muna ang paghahanap pasado hating gabi. Yung area po ay saturated siya, putik po talaga siya, yung area. So the struggle was there on the side of the rescuer, even doon sa aming backhoe na dinala doon. Lumulubog siya ng lumulubog habang patagal siya nandun sa area ng pinangyarihan. Samantala, ipagpapatuloy, Igan, ng mga otoridad yung paghahanap doon sa 2 pang nawawala ngayong umaga at sinusubukan pa natin na makakuha yung panig na may-ari ng private property na kung saan matatagpuan yung barracks sa mga construction workers, maging yung isa pang private property kung saan may nakakasakop yung retaining wall, maging yung gumuhong lupa. Yan ang unang balita mula rito sa Tagaytay City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, kamusta lagay ng panahon dyan? Tuloy ba yung search and rescue operations? Igan, sa mga oras na ito, hindi na tayo nakakaranas ng pag-ulan kumpara kanina madaling araw na malakas talaga yung buhos ng ulan na naranasan dito po sa Tagaytay City. At doon sa impormasyon na nakuha natin mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ay alas 7 ng umaga. Posibleng simulan ulit yung paghahanap doon sa 2 nawawala dahil hinihintay pa rin nila yung Coast Guard dahil magpapaikot ng K9 unit doon sa Ground Zero. Igan. Sa kabila ba ng masamang panahon, nagtuloy-tuloy ang trabaho ng ating mga trabahador dyan? Igan, napakalimitado pa lang nung impormasyon na nakuha natin mula doon sa mga otoridad ayon doon sa CDRMO. Yung area daw kasi kung saan nandoon yung barracks ng mga construction worker, yun daw ay may ginagawa silang rest house doon. Ang hindi natin sigurado ay kung may ongoing ba na construction nung nangyari mismo itong pagguho ng pader at lupa doon sa area. Igan. Yung mga kamag-anak ba ng mga trabahador ay nakarating na dyan? Nung kinamusta natin, Igan, yung nakaligtas dito sa insidente ng landslide doon sa ospital ng Tagaytay, ay unfortunately wala pang kamag-anak na
nagpunta doon. Pero doon sa dalawang nawawala pa na trabahador ay may mga kaanak sila nagtungo doon sa Ground Zero pero hindi na muna sila nagbigay ng panayam sa media. Maraming salamat at ingat, James Agustin.